Ang nakababata kong kapatid na si David ay matagal nang may malalim na galit sa akin. Kung sa tingin ninyo ay dahil sa selos, nagkakamali kayo. Siya ang paboritong anak, hindi ako. Wala siyang dahilan para mainggit. Para mabigyan kayo ng konteksto, si David ang golden child ng pamilya. Palaging kinukonsinti ni Mommy. Binibigay lahat sa kanya kung ano ang gusto niya at pati sa schoolwork niya, ako pa ang pinapatulong. Inaasahan na tutulungan ko siya dahil pamilya kami, pero pagdating sa akin, wala akong natanggap na ganoong pag-aalaga. Tinanggap ko na lang iyon dahil sanay akong maging independent. Siguro kasalanan ko rin dahil lagi kong ibinibigay ang kailangan niya ng walang hinihinging kapalit. Pero kapag ako ang may kailangan, wala siya. Lalapit lang siya kapag may pakinabang ako. Tahimik akong bata, introvert, mahilig mag-aral at manatili sa sarili. Samantalang si David, maingay at bibo, kamukhang kamukha ng daddy namin. Diretsahan din akong magsalita, prangka, hindi ako marunong magpaligoy-ligoy. Sa tingin ko, doon nagsimula na magkaroon ng negatibong tingin sa akin si Mommy. Dahil sa favoritism na iyon, si David ang naging paborito ng lahat. Noong bata pa kami, hindi ko iyon iniinda. Pero nag-upisa ang problema nang simulan niya akong ibuli dahil iba raw ako. Tinutot siya niya ang tangkad ko, tinatawanan ang salamin ko. Balihim siyang pumapasok sa kwarto ko, binabasa ang diary ko at isinusumbong kay Mommy ang mga nakasulat doon. Kapag nagagalit ako at nagsumbong sa mga magulang namin dahil nilalabag niya ang privacy ko, tatawa lang silang lahat at sasabihing hindi naman daw big deal. Mas malala pa ang ginawa niya. Minsan halos mabasag niya ang salamin ko. May mga pagkakataon na may nilalagay siyang kung ano-ano sa pagkain ko. Minsan may maliliit na bato pa sa cereal ko. Mabuti na lang at napinsin ko agad bago masira ang ngipin ko. Nagsumbong ako kay Mommy pero binaliwala lang niya. Sabi niya ganyan talaga ang mga magkapatid magbonding. Tuwing nag-aaway kami, alam na alam ni David kung saan ako tatamaan. Alam niyang binubuli ako sa school, pero imbes na ipagtanggol ako, kumampi pa siya sa mga bully. Tinatawag niya akong pangit, loser at hinihikayat pa silang saktan ako. Sinasabi niyang isa lang daw akong malaking pagkakamali. Isang beses, sa isang walang kwentang away na hindi ko na nga maalala ang dahilan, sinabi niya sa akin na magpakamatay na lang daw ako. Kahit sanay na akong saluhin ang mga insulto niya, iyon ang hindi ko nakayanan. Noon kasi, dumaraan ako sa matinding problema sa mental health. Mas maayos na ako ngayon, pero noong panahong iyon, durog na durog ako. Dahil mismong kapatid ko ang gustong mamatay ako. Madalas wala si Daddy dahil sa trabaho. Si Mommy naman parang walang pakialam. Minsan pa nga ako pa ang pinagalitan, sinabing kasalanan ko raw dahil iniirita ko si David. Mas lumala ang lahat noong high school. May isang insidenteng hindi ko makakalimutan. Sinubukan ni David na sindihan ang buhok ko. At maniwala kayo o hindi, pinagtanggol pa siya ni Mommy. Sabi niya naglalaro lang daw siya. Seryoso pa? Anong klaseng laro iyon? Sa wakas, kumampi si Daddy sa akin. Sinabi niya na seryoso ang ginawa ni David at pinagbantaan pa siyang tatawagan ng pulis. Doon lang unang naranasan ni David na may konsekwensya ang mga ginagawa niya. Kita sa mukha niya ang pagkagulat. Nilinaw ni Daddy na tama na. Kailangan na raw akong respetuhin ni David bilang nakatatandang kapatid. Pagkatapos noon, pumasok si Daddy sa kwarto ko para kausapin ako. Hindi ko inaasahan ang suporta niya dahil dati lagi niyang sinasabi kay David na magkapareho sila. Pero inamin ni Daddy na matagal na siyang umaasa na magbabago si David.
at ngayon lang niya napagtanto na unti-unti itong nagiging isang bully. Hindi ko napigilan ang luha ko. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Inamin ko kay Daddy ang lahat. Lahat ng pananakit, pambubuli, pati ang nangyayari sa school. Nagulat siya sa lahat ng tiniis ko. Kinabukasan, kinausap niya ang principal para masigurong may babala ang mga bully sa school. Noong gabing iyon, pinag-enroll niya ako sa MMA gym. Sabi niya, kailangan kong tumayo para sa sarili ko. At doon, unti-unting nagbabago ang buhay ko. Aaminin ko, parang katawa-tawa tingnan ang isang nerd na tulad ko na biglang nag-aaral lumaban. Pero seryoso ako. Maayos kong hinati ang oras ko. Aral sa umaga, ensayo sa hapon. Unti-unting nagbabago ang pangangatawan ko, pati ang kumpiyansa ko sa sarili. Isang araw, bumalik na naman si David sa mga kalokohan niya. Ninakaw niya ang baon kong pera. Pera na pinaghirapan ko sa pagtulong sa mga gawaing bahay at matagal kong iniipon. Palihim siyang pumasok sa kwarto ko at kinuha iyon. Nahuli ko siya habang paalis na. Papadyak na sa bisikleta kasama ang mga kaibigan niya. Sinigawan ko siya at pinabalik ang pera ko. Tumawa siya at sinabing, "Ano bang magagawa mo? Isusumbong mo na naman ako kay Daddy?" Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero sinuntok ko siya sa mukha. Napatumba siya sa likod. Gulat na gulat. Kinuha ko ang pera mula sa bulsa niya at itinulak ko siya pababa. Bigla siyang umiyak ng malakas, nakakatawa kung tutuusin. Pero agad lumabas si Mommy. Nang malaman niyang nag-away kami, ako ang pinagalitan niya. Sinabi niyang dapat akong maging mabuting ehemplo kay David. Samantala si David, nakangiti pa, halatang nasisiyahan. Nagsumbong pa si Mommy kay Daddy, sinabing kailangan daw akong kontrolin. Tinawag kaming dalawa ni Daddy at pinapaliwanag. Sinabi ko ang totoo. Ninakaw ni David ang pera na pinaghirapan ko at inipon. Si David naman nagpalusot. Kailangan daw niya ng pera para sa date at bilang kapatid, responsibilidad ko raw siyang tulungan. Hindi pumayag si Daddy. Sinabi niya kay David na swerte siya at suntok lang ang inabot niya dahil kung ibang tao iyon, pulis na raw ang tinawag. Nilinaw niya na walang karapatan si David na kumuha ng gamit ng ibang nang walang pahintulot. Nagwala si David. Umaasang kakampi sa kanya si Mommy pero hindi umatras si Daddy. Nang ma-realize ni David na hindi ako paparusahan, sumigaw siya ng galit. Sinabing galit na galit siya sa akin at nagkulong sa kwarto niya. Pagkatapos noon, lumayo na si David sa akin. Naintindihan na niya na hindi na niya ako kayang ibuli. Kahit si Daddy, tumigil na sa pagsuporta sa mga kalokohan niya. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko pantay na kami. Pero hindi siya tuluyang tumigil. Kapag wala ang mga magulang namin, verbal insults na lang ang ginagamit niya. Habang tumatanda siya, mas naging mainitin ang ulo niya. Kapag may itatanong ako, iirapan niya ako at lalakad palayo, bumubulong ng mga salitang nerd or loser. Habang tumatagal, hindi ko na kinaya. Gusto ko nang umalis. Ilang beses kong hiniling kay Mommy na mamagitan para mag-usap kami ni David, pero palagi siyang tumatanggi. Ayaw daw niyang makialam sa amin. Kapag tinatanong ko kung bakit ganito si David sa akin, pinabaliwala lang ni Mommy. Sa huli, nakapasok ako sa pangarap kong universidad. May scholarship pa bilang top student. Nagparty si Daddy para sa akin. Si Mommy, mukhang proud din. Si David, malamig, walang imik. Halos hindi ako kilala. Ang araw ng pag-alis ko papuntang universidad ay halo ng saya at ginhawa. Sa wakas, makakalayo na ako sa toxic na bahay.
Ang unang mga buwan ko sa kolehiyo ay parang bagong buhay, bagong kaibigan, bagong simula. Walang takot, walang pang-iinsulto. Sa ikalawang taon ko sa kolehiyo, nakilala ko ang magiging asawa ko, si Karen. Nagkakilala kami sa isang frat party. Agad kaming nag-click. Galing siya sa relihiyosong pamilya, kaya masama ang tingin sa pagbubuntis bago kasal. Pero sa huling taon namin, nalaman naming buntis siya, kaya nagpasya kaming magpakasal agad pagkatapos ng graduation. Simple, pero masayang kasal. Masaya ang mga magulang namin. Noon, sigurado akong si Karen na ang babaeng panghabang buhay ko. Monogamous ako. Isang babae lang ang gusto kong mamahalin at uuwian. Maraming babae ang nagpapakita ng interes sa akin noon, pero hindi ako tumingin sa iba. Masaya ako kay Karen, hanggang sa 2 beses niyang ipinagkanulo ang tiwala ko. Kalaunan, nalaman ko ang 2 insidente ng pagtataksil ni Karen sa loob ng aming pagsasama. Ang una, isang paulit-ulit na relasyon niya sa isang katrabahong may asawa. Ilang taon din itong nagtagal. Ang ikalawa naman, isang panandali ang relasyon sa dati niyang nobyo habang bumibisita siya sa pamilya niya. Maraming magsasabi na tanga ako, at sa totoo lang, kapag binalikan ko ang lahat, hindi ko sila masisisi. Sa tuwing maghihiwalay kami sandali, pinipili ko pa ring magpatawad. Ayokong lumaki ang anak namin sa isang sirang pamilya. Naniniwala akong kaya pa naming ayusin ang lahat. Lumipas ang 4 na taon mula sa ikalawang pagtataksil niya. Sa panahong iyon, naniwala akong tama ang desisyon kong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Nagbago raw siya. Masaya raw kami. Pinaplano na namin ang kinabukasan ng pamilya namin. Hanggang sa 3 buwan na ang nakalipas, tuluyang gumuho ang mundo ko. Isang araw, inamin ni Karen na may matagal na naman siyang relasyon, at mas masakit, posibleng hindi raw ako ang ama ng anak namin. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Halo-halong emosyon, gulat, galit, pagtataksil at hindi makapaniwala. Halos hindi ko maunawaan ang bigat ng mga sinabi niya. Pagkalipas ng ilang araw, nagawa kong itanong kung bakit niya itinago ang ganoong kalaking sikreto at paano niya nakayang gawin iyon sa akin. Pero ang reaksyon niya, malamig, walang emosyon. Para bang wala siyang pakialam sa sakit na naidulot niya. Malabo ang mga sagot niya, mas lalo lang akong naguluhan. Pinilit kong alamin ang buong katotohanan. Karapatan kong malaman kung sino ang ama ng batang itinuturing kong anak. Sa huli, umamin siya. Si David raw, ang mismo kong kapatid. Nanlaki ang mga mata ko. Akala ko nagkakamali ako ng dinig. Pinapaliwanag ko kay Karen kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya na naging magkaibigan daw sila ni David noong ipinakilala ko siya sa pamilya ko. Tumira siya sa bahay namin mula December hanggang New Year. Si David, na karaniwang malamig sa akin, ay mabait at magalang kay Karen. Natuwa pa ako noon dahil ayokong maramdaman niyang hindi siya welcome. Gusto ni Karen na tanggapin siya ng pamilya ko, kaya madalas siyang sumama kay Mommy. Napansin niya ang tensyon sa pagitan namin ni David at tinanong niya ako tungkol doon. Nag-open up ako at sinabi kong baka hindi na kailanman maayos ang relasyon namin. Naiintindihan daw niya iyon, pero sinimulan niyang isama si David sa mga lakad namin. Umaasang magbubuklod iyon sa amin. Kapag manonood kami ng pelikula, inaanyayahan niya si David. Kung ano ang gusto ni David, iyon ang pinapanood namin. Kahit papaano, nagkakapansinan na kami na noon ay malaking improvement na. Naaalala ko pa na madalas silang magkasama ni Karen, naglalaro ng video games.
Hindi ko iyon pinansin, wala man lang akong hinala. Hanggang sa isang araw, nagbukas ng loob si David kay Karen tungkol sa hiwalayan ng kanyang nobya. Mahina raw siya noon, emosyonal. Doon nagsimula ang pagiging malapit nila. Inamin ni Karen na minsan daw siyang inaasar ni David. Konting landian lang daw kapag wala ako, hanggang sa lumala ang lahat. Lampas na raw sa kontrol nila. Ang imahen ng asawa ko at kapatid ko na magkasama sa kama ay nakakaduwal. Sinabi ni Karen na nakonsensya raw siya pagkatapos at iniwan si David. Iyon daw ang dahilan kung bakit bigla siyang umuwi imbes na mag-New Year kasama ko. Pinilit ko pa siyang manatili noon, pero desidido siyang umalis. Pagbalik namin sa kolehiyo, pagkatapos ng bakasyon, masaya siya gaya ng dati, kaya wala akong pinaghinalaan. Pagkalipas ng 2 linggo, nalaman naming buntis siya. Inamin ni Karen na hindi niya alam kung sino ang ama, ako ba o si David. Dahil walang paraan para patunayan noon, pinili niyang manatili sa akin dahil mas maaasahan daw ako kaysa sa kapatid ko. Iyon ang totoong dahilan kung bakit kami nagpakasal. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang mundo ko. Ang anak na minahal at pinalaki ko, posibleng hindi pala akin. Tinanong ko si Karen kung patuloy pa rin ba silang nagkikita ni David. Dahan-dahan siyang tumango. Inamin niyang matagal na raw silang magkaugnay dahil hindi raw nila maikakaila ang chemistry nila. Palihim silang nagkikita sa mga hotel. Nagsisinungaling sa akin na overtime lang daw sa trabaho. Inamin niya rin na kalahati ng mga business trip niya ay hindi pala trabaho, kundi mga romantikong bakasyon kasama si David. Tinanong ko siya kung bakit niya ako pinakasalan kung kapatid ko pala ang gusto niya. Ang sagot niya, ayaw daw niya siya ang sumira sa kasal. Nakita raw niya ako bilang mabuting ama sa anak namin, kaya pinili niyang manatili. Sa mga salita niya, nagkamali lang daw siya at hindi na alam kung paano huminto. Sinabi ko kay Karen na nagpapasalamat ako at sinabi niya ang totoo, pero makikipaghiwalay pa rin ako sa kanya. Bigla siyang umiyak, humingi ng tawad. Akala niya sisigawan ko siya, pero kalmado lang akong nag-impake ng gamit ko. Pinilit niya akong manatili. Kung mahal ko raw siya, dapat daw ipaglaban ko ang relasyon namin. Sabi niya, nagkakamali ang lahat ng mag-asawa. Nang makita niyang hindi ako nagre-react, nagbago siya ng taktika. Sinabi niyang maaapektuhan ang anak namin sa hiwalayan. Hindi raw dapat palakihin ang bata sa sirang pamilya. Sinagot ko siya, baka nga hindi ko naman anak iyon. Mas lalo siyang umiyak at ako pa ang sinisi. Sinabing napakasama ko raw. Pakiramdam ko, iniisip niya na wala akong lakas ng loob na iwan siya dahil sa mga pinagdaanan namin. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi pa raw huli ang lahat, pero wala na akong pasensya. Ang tiwala, matagal nang wasak. Kahit patawarin ko siya, hindi ko kailanman makakalimutan na nakipagtalik siya sa kapatid ko. Naniniwala ako sa pagpapatawad. Lahat tayo ay may pagkukulang, pero ito lampas na sa hangganan ko. Iniwan ko siyang umiiyak sa may pintuan. Nag-check-in ako sa isang hotel. Kinabukasan, dumiretso ako sa bahay ng mga magulang ko at isinumbong ang lahat. Ang relasyon ni Karen at ni David, kung paano nila akong niloloko sa loob ng maraming taon. Kita sa mukha nila ang pagkabigla. Gaya ng inaasahan, sinubukan agad ni Mami na ipagtanggol si David. Sinabi niyang hindi raw magagawa iyon ng anak niya sa sarili niyang kapatid. Kaya hiniling ko sa kanila na manahimik muna. Tatawagan ko si David sa harap nila. Gusto kong mahuli siya sa gulat. Akala niya pribadong usapan lang iyon.
Nang sagutin ni David ang tawag, diretso ko siyang hinarap tungkol sa relasyon nila ni Karen. Sa una, todo tanggi siya. Ayaw niyang akuin ang anumang responsibilidad. Pero nang sabihin kong umamin na si Karen sa lahat, bigla niyang sinisi si Karen. Tinawag niya itong walang moral. Sinabi pa niyang hindi niya kasalanan kung naaakit sa kanya ang mga babae at mas gwapo raw siya kaysa sa akin. Sinabi ko sa kanya na ilalantad ko siya sa lahat. Tumawa siya at sinabing walang maniniwala sa akin dahil siya raw ang golden child, siya ang paborito. Napangiti ako at pinagpasalamatan ko siya sa pagkumpirma ng katotohanan dahil narinig ng mga magulang namin ang lahat. Bigla siyang natahimik. Nagkandara pa siyang magpaliwanag. Pilit nililinis ang pangalan niya. Si Mommy nanginginig sa galit at gulat. Hinihingan siya ng paliwanag. Nagkanda utal-utal si David. Sinisi ang lahat maliban sa sarili niya. Pilit niyang ibinabato ang sisi kay Karen. Nakikita ko sa mukha ni Mommy ang babaeng minsan laging nagtatanggol sa kanya, ang halo ng pagkadismaya at galit. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang hustisya. Ilang taon akong pinahirapan ni David, ngayon lumantad ang katotohanan at hindi pa tapos doon. Habang nauutal si David sa pagsasalita, hindi na napigilan ni Daddy ang sarili niya. Karaniwan siyang tahimik at kontrolado, pero kitang-kita ang matinding pagkadismaya sa mukha niya. Kinuha niya ang telepono. David, panimula ni Daddy, mabigat ang boses. Ang ginawa mo ay hindi lang pagtataksil sa kapatid mo. Pagtataksil ito sa buong pamilya. Nakipagrelasyon ka sa asawa ng kapatid mo at ipinagpatuloy mo pa ang relasyon kahit kasal na sila. Tumigil siya sandali para iparamdam ang bigat ng bawat salita. Ang mga ginawa mo ay may malulubhang konsekwensya. Tuluyan mong winasak ang tiwalang ibinigay namin sa iyo. Pinalaki ko kayong dalawa para pahalagahan ang pamilya, respeto at disenteng asal. Ang ipinakita mo ngayon ay kabaliktaran ng lahat ng tinuro ko. Dagdag pa niya, wala kang pakialam sa damdamin ng kapatid mo. Wala kang respeto sa kasal niya. Hindi mo lang siya sinaktan, sinira mo ang pundasyon ng pamilyang ito. Inamin din ni Daddy na may bahagi silang kasalanan sa kung ano ang kinalabasan ni David. Pero hindi na raw nila ito kukonsintihin pa at mula ngayon, mariing sabi niya, utol ka na sa college fund na inihanda ko para sa iyo. Ikaw na ang bahala sa tuition mo. Titigil na rin ako sa pagsustento ng lifestyle mo. Bumuntong hininga siya bago tuluyang nagsalita. Akala mo ba mas magiging lalaki ka sa pakikipagtalik sa mga babaeng may asawa? Tingnan natin kung paano ka mabubuhay nang wala ang pera ko. Sa buong eksenang iyon, pinilit kong manatiling kalmado. Kahit sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Pero ang makita si Daddy na sa wakas pinanagot si David, iyon ang pinakamatinding hustisya para sa akin. Sinubukan pang magsalita ni David, umiiyak, nagmamakaawa, pilit binabawi ang mga sinabi niya, pero pinutol ni Daddy ang tawag. Pagkatapos noon, lumapit si Mami sa akin at niyakap ako. Matagal-tagal na rin mula nang mangyari iyon. Sa yakap na iyon, may katahimikan at paghingi ng tawad na hindi na kailangan sabihin pa. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya ako pinaniwalaan sa lahat ng mga taon na iyon. Ang 14 anyos na ako noon, hindi kailanman inakala na darating ang araw na ipagtatanggol at yayakapin ako ng sarili kong ina. Matapos iyon, tinulungan ako ni Daddy na humanap ng mahusay na abogado para sa annulment namin ni Karen. Sinubukan ni Karen at ng abogado niya na maging marumi.
Humingi pa siya ng alimony dahil mas malaki ang kita ko. Pero malaking bentahe sa akin ang pagtataksil niya. Nagpa-DNA test din kami at doon nakumpirma ang pinakamasakit na katotohanan. Si David nga ang tunay na ama ng bata. Mas masakit pa iyon kaysa sa pagtataksil ni Karen. Galit na galit ako. Ang anak na minahal at pinalaki ko, hindi pala akin. Nakiusap si Karen na patuloy ko pa ring dalawin ang bata. Sabi niya, hindi raw dapat parusahan ang bata sa kasalanan namin, pero hindi ko kinaya. Tuwing nakikita ko siya, si David ang naaalala ko at kinamumuhian ko iyon. Nang tuluyang matapos ang annulment, nakaramdam ako ng kalayaan. Lumipat ako sa sarili kong apartment. Bata pa akong nag-asawa at ngayon lang ako tunay na nakaranas ng mag-isa at sa totoo lang nagustuhan ko ito. Dahil likas akong independent, mabilis akong nakapag-adjust sa bago kong pamumuhay. Tahimik, payapa at malayo sa gulo. Isang bagay na hindi ko naranasan noon. 2 linggo ang nakalipas, tumawag si Daddy. Sinabi niyang pinag-iisipan na raw niyang baguhin ang kanyang last will and testament. Ayaw na raw niyang may mapunta pa kay David. Kilalang kilala ko si Daddy. Matigas ang ulo. Kapag may desisyon na siya, hindi na siya uurong. At sa sandaling pinutol niya si David sa buhay niya, tuluyan na niya itong tinanggal. Sinubukan ni David na makipag-ugnayan sa mga magulang namin. Pumunta pa siya sa bahay nila, nagmamakaawa sa labas ng pinto, humihingi ng tawad, pero hindi siya pinapasok. Kahit si Mommy, na dati laging bumibigay sa mga tantrums ni David, tila napagod na rin. Siguro iyon ang pinakamahirap para sa kanya. Si David hindi man lang nag-text sa akin para humingi ng tawad. Ipinakita lang nito na hindi siya nagsisisi. Galit lang siya dahil naputol ang suporta ng mga magulang namin. Sinabi ni Daddy na balak niyang ipamana ang lahat sa akin para siguraduhin hindi na makakapalag pa si David. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Pinaghirapan ni Daddy ang buong buhay niya, mga ari-arian, retirement fund, negosyo at life insurance. Umabot sa halos 70 million pesos ang kabuuan. May isang kondisyon lang sa testamento. Kung mauna raw pumanaw si Daddy kay Mommy, mananatili si Mommy sa bahay kahit na mapupunta na sa akin ang pagmamay-ari. Hindi ako tumutol. Gusto kong alagaan si Mommy sa mga huling taon niya. Paano nalaman ni David ang lahat ng ito? Dahil hindi niya maabot ang mga magulang namin, tinawagan niya ako kahapon. Gusto raw niyang makipag-ayos. Hirap na hirap daw siya sa kolehiyo. Nang malaman ni Karen na siya ang ama ng bata, pinagpipilitan na raw siyang magbigay ng sustento. Wala raw siyang pera. Naghahanap siya ng part-time job pero wala raw siyang makita. Nagmamakaawa siya sa akin. Kausapin ko raw ang pamilya para magsimula ulit sila. Kailangan daw niya ng tulong ko. Tinawanan ko siya. Sinabi ko sa kanya na tapos na ako sa kanya. Pinapaalala ko sa kanya na dapat inisip niya ang mga magiging kapalit ng mga ginawa niya noon, ang pakikipagtalik sa asawa ko at buntisin siya. Sinabi niya na hindi raw patas at si Karen din naman daw ang may kasalanan. Sumang-ayon ako, pero pinaalala ko rin sa kanya na hiniwalayan ko na si Karen, kaya responsibilidad na niya iyon ngayon. Hindi niya dapat ako tinatawagan para magreklamo tungkol kay Karen o sa bata. Iyon ang bunga ng sarili niyang desisyon. Nagsimula siyang sumigaw. Pinutol ko siya at sinabi, "Hindi ka na paboritong anak. Ikaw na ang itim na tupa at ang lalaking nakipagtalik sa asawa ng sarili niyang kapatid." Bigla siyang umiyak. Sinabi niyang tinalikuran na raw siya ng lahat.
mga lolo't lola, kamag-anak, lahat. Totoo iyon, pero hindi ko na problema iyon. Sinabi ko sa kanya na tapos na kami. Huwag na niya akong tatawagan muli. Hindi ko na siya itinuturing na kapatid. Simula noong huling pag-uusap namin, paulit-ulit kong binabalikan sa isip ang lahat. Sa kabila ng galit ko kay David, hindi ko siya kailanman narinig na umiyak. Hindi mula noong bata pa kami. Aaminin ko, may kaunting kirot pa rin sa dibdib ko nang marinig ko siyang ganoon kahina. Kaya narito ako ngayon nagtatanong sa sarili kung dapat ko pa bang kausapin ang mga magulang namin tungkol sa kanya o kung tama lang na tuluyan ko na siyang iwan sa ginawa niyang mga desisyon. Marami ang nagtatanong kung bakit wala na akong komunikasyon sa batang si Henry at may ilan pang nagsasabing malupit daw ako. Kailangan kong ipaliwanag, hindi ako komportableng magpalaki ng anak ng ibang lalaki. Buong buhay ko, naniwala akong anak ko si Henry hanggang sa malaman kong anak pala siya ng kapatid ko. Natural lang na masaktan ako. Ilang araw akong umiiyak. Ang pangunahing dahilan kung bakit ayaw ko na ng kahit anong ugnayan kay Henry ay dahil ayokong bumalik si Karen sa buhay ko. Kapag nanatili akong konektado sa bata, tiyak na makakahanap siya ng paraan para muling pumasok sa buhay ko. Kailangan ko ng space. Maaaring isipin ng iba na malupit o makasarili ako, pero hindi ko pa kayang makita si Henry. Hindi pa, at hindi sa mahabang panahon. Tama ang hinala ng marami. Si Mami ang nagsabi kay David tungkol sa pagbabago ng testamento ni Daddy. Dahil doon, tinawagan ako ni David bilang huling alas para ayusin ang lahat. Hinarap ko si Mami sa harap ni Daddy. Bigla siyang bumagsak at umiyak. Sinabi niyang sapat na raw ang parusa kay David at natuto na raw ito sa leksyon niya. Pero mariing sinabi ni Daddy na kung sa tingin ni Mami ay mapapatawad ang ginawa ni David, hindi na raw siya maaaring manatiling asawa niya. Hindi raw niya mapapatawad ang ganoong uri ng pagtataksil. Nanahimik na lang si Mami. Nilinaw ni Daddy na kung kakausapin pa ni Mami si David at malalaman nila, kailangan niyang umalis ng bahay. Gaya ng nasabi ko noon, sobrang tigas ng ulo ni Daddy. Sana raw ay matuto na si Mami sa mga pagkakamali niya. Makalipas ang ilang buwan, mas gumanda ang relasyon ko sa mga magulang ko. Si Daddy at ako ay naglalaro ng golf tuwing weekend at tinatrato niya ako na parang kaibigan, hindi lang anak. Miss na miss pa rin ni Mami si David, pero lumalayo siya rito. Ang huling balita ko kay David ay mula sa pinsan ko. Humihingi raw siya ng pera sa lahat. Sa huli, tumigil siya sa kolehiyo dahil hindi na niya kayang bayaran ang tuition. Si David at si Karen ay nagsasama na ngayon. May part-time job siya bilang mekaniko. Magkasama nilang pinalalaki si Henry na sa isang banda mabuti na rin siguro. Hindi na pinag-uusapan si David ng mga magulang ko at hindi rin nila binabanggit ang pangalan niya. Hindi pa ako nakikipagrelasyon. Kailangan ko pa ng oras para maghilom. Nagte-therapy ako ngayon at titingnan natin kung saan ako dadalhin nito. Kung nangyari ito sa inyo, ano ang gagawin nyo? Wakas. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang totoong kwento ng buhay. Salamat sa pakikinig!